Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Magsasaka, natagpo ang patay sa gilid ng kalsada sa Zambales. Pagsalpok ng motorsiklo sa dump truck sa Lawag City, sa pool sa CCTV. Posibleng kaso ng hoarding sa mga produktong petrolyo mahigpit na tinututukan ng otoridad. At ang asong sobrang clingy, sobra rin kung makadikit ng nguso sa pisngi ng amo. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mahigpit na tinututukan ng otoridad ang posibleng kaso ng hoarding sa mga produktong petrolyo. Nakatutok CJ Torida. Pinaigting ng Department of Energy, katuwang ang DILG at Philippine National Police ang inspeksyon sa mga gasolinahan. Layo nitong mapigilan ang hoarding, profiteering at supply manipulation. Nakatutok ang Dagupan City Police Office sa mga gasolinahan sa lungsod. Sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang mga mapagsamantalang mga kababayan natin na nag-business regarding dyan. Patuloy ang mahigpit na monitoring ng pulisya sa mga gasoline station upang hindi maabuso ang mga consumer. Inatasan ng ating City Intelligence Unit at ang ating mga station commander na mag-ikot-ikot sa mga gasoline station natin dito. Samantala, nagbanta ang lokal na pamahalaan na babawian ng permit ang mga gasolinahan sa lungsod ng Dagupan na mananamantala sa presyo ng langis. Mismo ang alkalde ng lungsod ang nagbabala sa mga negosyante na may kalalagyan ang sinumang mahuling mag-imbak o mag-ipon ng petrolyo, magtaas ng presyo na hindi naman autorisado o anumang uri ng pananamantala sa sitwasyon. Sa ilalim ng Section 455 ng Local Government Code, tungkulin ng Local Chief Executive na ipatupad ang mga batas at ordinansa sa lungsod, pangasiwaan ng mga negosyo sa pamamagitan ng permits at licensing at tiyakin ang kaayusan at kapakanan ng publiko. May kapangyarihan ang alkalde na kumilos laban sa sinumang negosyante ng gasolinahan na lumabag sa mga kondisyon na nakasaad sa kanilang business permit at sa mga ordinansa ng lungsod. Nanawagan ang alkalde sa mga may-ari ng gasolinahan na huwag manamantala at maging patas sa mga consumer. We will closely monitor that kasi masyadong malaking effect sa mga consumer po natin. Hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na manatiling kalmado dahil ginagawa ng gobyerno ang lahat para masiguro na stable ang supply at tama ang presyo ng produktong langis sa buong bansa. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Tumaas ng hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng ilang isda sa ilang palengke sa Pangasinan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng SINAG ay bahagyang tumaas ang presyo ng isda matapos rin ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kasunod ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, ang pagtaas na rin sa presyo ng isda sa ilang palengke sa Pangasinan. Sa Mangaldan Public Market, tumaas ng hanggang sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bangus, tilapia at galunggong. Ayon sa Mangaldan Fish Vendors Association, bigla rin doon nagtaas ng presyo ang mga supplier sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Epekto po yung pagtaas ng gasolina po. Kasi yung mga lumalaot na mga vapor, maraming mga diesel silang nakukonsume. Kung minsan wala silang mahuhuli, siyempre bali malaki ang lugi nila. Sa ngayon, nasa 200 hanggang 240 pesos ang kada kilo ng bangus. Nasa 140 hanggang 150 pesos naman ang kada kilo ng tilapia. Habang nasa 200 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng galunggong. Mataas po yung presyo talaga. Sobrang tinaas nila kasi walang lumalaot na vapor. Kasi yun nga sa epekto ng gasolina sa pagtaas. Ibabudget na lang po yung halimbawa po 1,000 ang pera, ibabudget na lang po hanggang sa bigas para makabili po lahat. Ayon sa SINAG, hanggat mataas ang presyo ng produktong petrolyo, inaasahan na tuloy-tuloy rin ang mataas na presyo ng isda, lalo pat langis ang ginagamit sa mga bangka ng mga mangingisda. Idagdag pa rito ang nalalapit na paggunita ng Semana Santa kung kailan inaasahang tataas ang demand sa isda. Expected na tataas yan pagkuha. Yung fuel sa araw 54.
Ngayon, nakikita ko, nasa 70 na. Chris, sa monitoring ng SINAG ay marami pang supply sa ngayon ng bangus, tilapia at ng galunggong na ibinibenta sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Bagamat kapansin-pansin daw ang bahagyang pagbaba sa supply ng sari-saring isda. Bunsod na rin yan ng kukonting bilang ng mga mangingisda na pumapalaot matapos ngayong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala mga kapuso, damay rin sa posibleng taas presyo ang ilang pangunahing bilihin kasunod ng mega oil price hike. Ayon sa Department of Trade and Industry, apektado kasi ang gasto sa pagbiyahe at pag-iimbak ng mga produkto na abot sa 10% ng production cost. Kabilang sa mga posibleng magtaas presyo ang tinapay, canned sardines, canned meat, processed milk, instant noodles, bottled water at kape. Sa ngayon, wala pa raw manufacturer na formal na sumulat sa DTI para humiling ng taas presyo. Ang mga produktong petrolyo o mga produkto naman na wala sa suggested retail price guide, maaari magtaas ng presyo nang hindi na humihingi ng pahintulot sa kagawaran. Nahulikam ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang dump truck sa crossing ng Barangay 7B at Barangay 8 sa Lawag City. Sa video, makikita sa gilid ng kalsada ang nakalagay na signage na full stop. Pero ang matulin na rider, dumiretso patawid sa crossing. Sakto namang sumulpot ang dump truck at sumalpok ang motorsiklo. Natumba ang motorsiklo at bumangon ng rider pero hindi agad nakatayo. Tinulungan naman siya ng ilang tao sa lugar. Huminto naman daw ang driver ng dump truck. Ayon sa pulisya, nagtamo ng sugat ang biktima at naitakbo sa ospital. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Kahit tapos na ang La Niña, makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Inanunsyo ng Pag-asa ang pagtatapos ng La Niña noong Lunes. Pero nilinaw ng State Weather Bureau na makararanas pa rin ng mga pag-ulan. Nagkaroon tayo ng matinding init. Yun po yung isang explanation po yun. Pag nagkaroon tayo ng matinding init, siyempre magkakaroon tayo ng condensation. So makakapag-produce tayo ng clouds. So tinatawag natin na cloud cluster na siya naman na naglutulot ng pag-ulan ng hapon at gabi. Simula March 1 kung kailan nag-umpisang mag-record ng heat index ang Pag-asa, naitala ang 43 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa Dagupan City noong Sabado. Posibleng magtagal ang maalinsangan na panahon hanggang ikalawang linggo ng Hunyo. So nasa preparatory phase pa lang tayo ng buwan ng Marso. So asahan pa natin natataas pa yung ating pagtaas ng atin ng temperatura. Dahil sa maalinsangan na panahon, isa sa mga pangunahing pasyalan pa rin ang Tondaligan Beach. Gaya ng magbabarkadang ito mula sa Malasiki, ini-enjoy ang bawat sandali habang nasa beach. Mas napili po namin sa dagat po kasi dito po namin na yung peace of mind, tapos malapit na rin po mag-summer. So yun, sinusulit na rin po namin kasi malapit na rin po graduation. Sa kabila ng nararanasang init ng panahon, wala pang anunsyo ang Pag-asa sa formal na pagpasok ng tag-init. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa gilid ng kalsada sa Sitio Paglana, Barangay Santa Rita, Masinloc, Zambales kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, kinilala ang biktima na isang 70 anyos na magsasaka at residente sa lugar. Napagalaman din ng pulisya na nakaalitan ng biktima ang kanyang kainuman na nauwi sa panununtok. Natumba raw ang biktima at nabagok ang ulo sa konkretong kanal sa gilid ng kalsada. Tabakas ang sospek matapos ang insidente.
pero naaresto rin sa hot pursuit operation ng pulisya. Maharap sa kaukulang reklamong sospek na wala pang pahayag. Inaalam pa ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nabulabog ang mga estudyante, mga propesor at iba pang kawani ng University of the Philippines Baguio kaninang umaga dahil umano sa bomb threat. Batay sa inilabas na abiso ng pamantasan, nakatanggap ng electronic mail ang University Student Council hinggil sa umano'y bomb threat bandang 11:41 at 11:46 kaninang umaga. Galing sa Anonymous ang bomb threat na ipinadala rin sa isang faculty member. Agad nang evacuate ang lahat ng nasa loob ng campus kasabay ng isinagawang inspeksyon ng PNP. Sinuspindi na rin ang klase ngayong hapon. Sa inspeksyon ng EOD K9 Unit, idinektarang negatibo sa anumang IED threat ang pamantasan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Samantala, pagtaas ng singil sa kuryente posibleng maranasan sa Abril o Mayo ayon sa ilang power distributors. Ang detalye sa report. Nilinaw ng Dagupan Electric Corporation na hindi pa mararamdaman sa March billing ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na bunsod ng krisis sa Middle East. Pero kung magkakaroon man daw ng epekto ang fuel increase, ito ay posibleng maramdaman sa Abril o Mayo. Kasi yung bibilin na coal na gagamitin ng generating plant, doon na magkakaroon ng influence. Kung meron man, yung pagtaas ng presyo ng fuel worldwide, papunta doon sa presyo ng coal. Karamihan ng generating plant sa Pilipinas, inaangkat ang coal sa ibang bansa. At kung galing sa ibang bansa, magkakaroon ng fuel cost yung barko na magdadala sa Pilipinas. At kung magkano man yung ginastos, yun yung magiging epekto ng increase sa generation charge na sumasaklaw sa 50% ng total bill sa kuryente. Bukod pa riyan yung foreign exchange impact at total cost ng freight sa pag-deliver. At kung magkano ang kabuuang rates, yun ang ipapasa sa distribution utilities na ipapasa naman sa mga consumer. Oo, starting April at May, mararamdaman na natin as bunsod sa pagtaas ng presyo sa pamilihang pandaigdig ng panggatong at yun na rin dahil sa pagtaas ng demand. So magkakasabay siya, so talagang inaasahan natin na magiging malaki ang pagsipa ng presyo sa kuryente. Gayunman, hindi matiyak ng DECORP kung magkano ang itataas sa generation charge pagdating ng mga susunod na buwan. Sa kasalukuyan, nasa 4 pesos and 95 centavos per kilowatt hour ang average price ng generation charge ng DECORP. Kaya kahit posibleng tumaas ang demand sa kuryente ngayong nararanasan ng mainit na panahon, payo pa rin ng DECORP sa mga consumer magtipid sa paggamit nito. Palagi ako sa labas na lang para makatipid po. Sa labas na lang dahil may libreng hangin. Sa ilaw, o pag tulog ka na, iisa na lang ang gamitin mong ilaw. Bago ang formal na pagpasok ng tag-init, wala pa naman daw problema sa supply ng kuryente ayon sa DECORP. Sa ngayon, stable naman. Wala namang announcement yung DOE na magkakaroon ng depletion ng supply. Sana lang daw hindi magkaroon ng problema sa mga transmission line at mga generating plants. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Puto Kalasyaw magtataas ng 10 piso kada kilo dahil sa pagtaas din ng presyo ng ilang sangkap gaya ng bigas at asukal. Ang detalye sa report. Nakapaskil na sa bawat puto stall sa Kalasyaw, Pangasinan ang price increase advisory ng Kalasyaw Puto Producers and Vendors Association. Simula sa March 23, 10 piso kada kilo ang itataas sa presyo ng puto Kalasyaw. Po nung tumaas po yung mga presyo po ng mga suppliers po namin like bigas, asukal, saka syempre po yung gasolina po natin ay alam po naman natin na tumaas po. Ayon sa mga puto producer, malulugi na sila kung mananatili sa kasalukuyang presyo ang puto. Bago pa ang March 23, inaabisuhan na rin daw nila ang mga customer. Pero pag sinasabi namin na tataas po ulit, sumasakit po yung ulo nila. Sabi nila kung bibili na lang daw ng 2 kilo, bakit 1 kilo na lang bibilhin. Kung tataas, wala kami magagawa. Siyempre, mahal ang bilihin eh.
Oo, natural lang. Sa inilabas na advisory ng Kalasyaw Puto Producers and Vendors Association, magiging 130 pesos na ang presyo sa kada kilo ng plain puto, habang 150 pesos naman ang per kilo ng flavored puto. Binabalik-balikan ang pamosong puto Kalasyaw dahil sa katamtamang tamis, lambot at masarap nitong lasa. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa mga interesadong mag-alaga at magnegosyo ng bamboo o kawayan, magkakaroon muli ng training at seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal sa Sabado, March 14. Magsisimula yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring iscan ang QR code sa announcement para sa kumpletong address ng Carolina Bamboo Garden. Kabilang sa mga tatalakayin ng mga eksperto sa larangan ng bamboo ang tungkol sa pagpapalaki, pagpaparami at pag-aani ng bamboo. Pati na rin ang iba't ibang gamit at produktong gawa sa bamboo. Sa mga interesadong lumahok sa training at seminar at para sa iba pang impormasyon, tingnan ang detalye sa kanilang announcement. Mga estudyante sa Region 2 nagtagisan sa talento. Tunghayan sa report. Nagpagalingan ang mga estudyante mula sa iba't ibang lugar sa Cagayan Valley Region para sa 2026 Regional Arts Month na ginanap sa City of Ilagan, Isabela. Highlight sa event ang iba't ibang talento ng mga kabataan, mula sa pagkanta, pagsayaw at maging ang kanilang galing sa visual arts. Hinimok naman ng DepEd Region 2 ang mga mag-aaral na lalo pang pag-ibayuhin ang pagpapaunlad ng kanilang galing sa arts at kaalaman sa kultura. Kabilang sa mga nilahukan ng mga estudyante mula sa Special Program in the Arts o SPA ay ang cultural presentations, local film screenings at visual arts exhibits. Nagpasiklaban naman sa pag-apula ng sunog ang mga kalahok sa Fire Olympics na ginanap sa Kawayan City, Isabela bilang bahagi ng Fire Prevention Month. Ipinakita ng mga firefighter mula Bureau of Fire Protection, Community Fire Auxiliary Group at Industrial Group ang disiplina, tapang, kahandaan at kasanayan kapag may sunog. Layon ng patimpalak na pag-ibayuhin pa ang galing at kahandaan ng firefighters. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, lumakas at isa ng tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng sentro ng bagyo mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na nasa 80 kilometers per hour. Pa-southeast ang kilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa ng bagyo na pumasok sa PAR. Pero patuloy na makakaapekto ang trough o extension nito sa ilang bahagi ng Mindanao. Tuloy-tuloy din ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan sa Luzon at Visayas. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang 53 anyos na construction worker sa search warrant operation ng otoridad sa kanyang bahay sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, inirereklamo ang sospek dahil sa paglalabas umano niya ng baril at pananakot sa mga kapitbahay sa tuwing siya ay nalalasing. Nakumpiska sa operasyon ang mga bala ng caliber 22 na baril. Ayon sa sospek, wala siyang pagmamay-aring baril at hindi niya kailanman tinakot ang mga kapitbahay sa tuwing siya'y nalalasing. Sa nireklamo ng aming witness
ay yun nga po nilalabas niya yung baril pag nalalasing siya. At nakakaroon po ng takot yung mga mamayan doon. Patay na nang matagpuan ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki matapos umanong paulit-ulit na saktan ng kanyang lasing na amain sa barangay Las Piñas, Peñaranda, Nueva Ecija noong Biyernes. Nakatanggap umano ng tawag ang mga otoridad bandang alas 10:30 ng umaga tungkol sa natagpuang bata na wala ng buhay. Agad na nagtungo sa lugar ang mga otoridad at tumambad ang bangkay ng batang lalaki. Base sa investigasyon ng otoridad, bandang alas 4 ng madaling araw, habang mahimbing na natutulog ang biktima sa loob ng kubo, biglang dumating ang amain nito at kinaladkad ang biktima palabas ng kubo. Binugbog umano ng sospek ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Naaresto sa follow-up operation ng mga otoridad ang sospek at sinampahan na ng kasong murder. Nagtalo umano ang ina ng biktima at amain nito bago mangyari ang insidente. Wala pang pahayag ang sospek at ang mga kaanak ng biktima. Ibinahagi ng misis ng nawawalang Pinoy ang huling video na ipinadala ng kanyang asawa noong March 5, isang araw bago ang pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, nagsasagawa na ng search operation ang mga otoridad sa Oman. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DMW sa may-ari ng barko na nagpadala ng tugboat at sa manning agency ng Pinoy. Nauna nang idineklara ng DMW na warlike operations areas ang Strait of Hormuz at Persian Gulf, bunsod ng gulo sa Middle East. Pwedeng tumanggi ang mga Pinoy seafarer na sumakay sa barko kung dadaan ito sa mga naturang ruta. Dumami ang mga pag-atake ng Iran sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng kanilang bansa at sa Amerika at Israel. Sabi ng Iran, hindi sila papayag na lumusot ang kahit 1 litrong langis hanggat hindi tumitigil ang mga pag-atake sa kanilang bansa. Nagbabala naman si US President Donald Trump sa Iran na lalong titindi ang pag-atake ng Amerika kung haharangin ng Iran ang shipment ng langis. Sinabi rin ni Trump na malapit nang matapos ang gulo sa Middle East. Samantala, Jillian Ward muling pumirma ng kontrata sa GMA o sa Sparkle GMA Artist Center. Silipin sa report. Nananatiling kapuso si star of the new gen Jillian Ward. Sa kanyang contract renewal sa Sparkle GMA Artist Center, dumating si Jillian wearing a glittery dress. Present dyan si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at Sparkle Assistant Vice President for Talent Management Vic Del Rosario. Sa kanyang 16th year bilang kapuso, chika ni Jillian na marami pa raw siyang gustong maipakitang talento. Kabilang dyan ang pagkanta na ipapamalas niya sa kanyang soon-to-be-released song. This is only the beginning. Gusto ko po talagang ma-master pa po yung craft ko, especially this year. So singing, dancing, acting. Kapuso na rin si Miss Universe 2025 third runner-up, Maria Atisa Manalo na pumirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Kasama sa contract signing si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na in-reveal na may nakaabang ng projects para kay Atisa. Present din sa signing si Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at Empire Artist Management Vice President Mau De Leon. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Nagka-grass fire sa Malolos, Bulacan. Nangyari yan sa bakanting lote sa Barangay Dakila at bahagyang naapektuhan ng daloy ng trapiko sa katabi nitong MacArthur Highway. Rumesponde naman ang Bureau of Fire Protection para apulahin ang apoy na halos 20 minuto ang itinagal. Abot sa 700 square meters ang lawak ng damuhang nasunog. Ayon sa BFP, napabayaang siga ang sanhi ng grass fire. Bukas na ang NCAA Season 101 Cheerleading Competition. 10 NCAA schools ang lalahok sa kompetisyon.
isa sa pinakaaabangan ang performance ng Arellano Chief Squad na defending champions at merong 6 na consecutive cheerleading championships. Mapapanood ang cheerleading competition live sa GTV at live stream ng NCAA Philippines bukas simula alas 2:30 ng hapon. Hosted by Martin Javier at Lexi Gonzalez, kasama ang courtside reporter na si Glycel Galpo. Alagang aso, sobra kung makadikit ng nguso sa pisngi ng amo. Tunghayan sa report. Bakit ganyan? Pipi na pipi yung nguso mo. Kung makadikit naman ang asong ito na si Biscuit, akala mo wala nang bukas. Dahil sa sobrang clingy ng 5-year-old dog. Ganyan! Ano ka vacuum? Nanggigigil tuloy ang fur mom niyang si Star. Kwento niya, certified clingy talaga ang kanyang alaga na mahilig sa cuddles. Bonding moment na nga raw ito nila. Biro naman ang ilang netizen. Mukhang may pinagbanahan lang si Biscuit. Pareho naman pala kasi silang clingy. Alone time naman ang gusto ng 1-year-old na Shih Tzu na si Star. Ang kanyang paghilata sa kama, it's giving day off vibes sa pagbantay at pagtahol. Nakakumot pa yan siya at may cellphone sa tabi na animoy kagigising lang mula sa pagtulog. Kwento ng kanyang fur mom, lagi talagang nakikipag-unahan sa higaan si Star. Mixed emotions naman ang half poodle at half Japanese Spitz na si Casper nang makita ang sarili niya sa salamin. Lalaki ang aso pero nagmukha kasi siyang baby girl pagkatapos ng grooming session niya. Kaya ang aso napatulala na lang. Biro ng netizens, naka-pigtails daw ang baby boy. Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.